Mainit ang usok na lumalabas mula sa bagong timplang kape, sumasabay sa bango ng ipritong bacon na nakahain sa aming hapagkainan. Ito ang aming ika-10 anibersaryo. Suot ko ang aking kulay gintong silk robe habang maingat kong inaayos ang mga pinggan. Isang dekada ng pagtitiwala, isang dekada ng pagbuo sa Imperyong Whitmore. Akala ko, ang katahimikan ng bahay na ito ay tanda ng kapayapaan. Mali pala ako. Napatigil ang aking kamay sa paglalagay ng kubyertos nang marinig ko ang bahagyang pagbukas ng pinto sa kabilang silid, ang home office ni Mark. Nakabukas ang speakerphone ng kanyang cellphone at ang boses na lumabas doon ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa aking pandinig. Don't worry, baby. Konting tiis na lang. Once Claire signs the trust transfer papers ngayong umaga, sa atin na ang kontrol ng main shares. Mapapasa atin na ang pirang pinaghirapan ng dakilang Claire Whitmore, wika ng isang babae. Kilala ko ang boses na yon. Kay Elena yon, ang aking matalik na kaibigan. Ang babaeng ako mismo ang nag-angat mula sa hirap. I know, Elena. Excited na rin akong iwan ng babaeng yan. Napaka-workaholic. Wala nang oras sa akin. Akala niya siguro sapat ng pagiging CEO niya para manatili ako sa tabi niya. She's too busy being a boss to notice that her own husband is already sleeping in her best friend's bed, sagot ni Mark. Maririnig ang mahina at mapang-uyam niyang tawa, nanigas ang buo kong katawan. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mark, tila unti-unting nagyeyelo ang dugong nananalatay sa aking mga ugat. Walang luha, walang hikbi. Ang tanging naramdaman ko ay ang mabilis at madiing tibok ng aking puso na tila isang tambol na naghuhudyat ng digmaan. Ang 10 taon ng aking sakripisyo, ang mga gabing puyat ako sa opisina para lang mabili ang lahat ng luho niya, ay nauwi lang sa isang masamang biro. Narinig ko ang yabog ng kanyang mga paa papalabas ng silid. Mabilis kong ibinalik ang aking sarili sa ayos. Umupo ako sa harap ng mesa, kinuha ang aking tasa at humigop ng kape. Ang aking mukha ay tila isang pader na walang emosyon. Malamig, matigas, at hindi matitibag. Happy anniversary, hun! Masayang bati ni Mark habang papalapit sa akin. Hinalikan niya ako sa pisingi. Amoy mamahaling pabango na ako rin ang bumili para sa kanya. You look stunning today. At ang aga mo yata naghanda ng breakfast? Ibinaba ko ang tasa at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Pinaghandaan ko talaga ang araw na ito, Mark. 10 years is not a joke. Ngumiti siya, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang kislap. May inilabas siyang isang folder mula sa kanyang suot na bathrobe. Since it's our anniversary, I have a surprise. Ito yung investment paper na sinasabi ko sa'yo last week. If you sign this, we can expand the Whitmore legacy to Singapore. I want to help you, hun. Masyado ka nang napapagod sa trabaho. Let me handle the boring financial details for you. Gaslighting. Alam ko ang linyang yan. Pinapalabas niyang para sa kapakanan ko ang lahat, habang ang totoo ay nais niya lamang akong nakawan ng kapangyarihan. Expand to Singapore? That sounds ambitious, Mark. Hudyat ko habang kinukuha ang folder. Binasa ko ang bawat linya. Isang irrevocable trust transfer. Sa oras na pirmahan ko ito, lahat ng pinaghirapan ko ay mapupunta sa kanya sa oras na magkaroon ng incapacity sa panig ko. At alam kong hindi malayo na plano nilang gawan ako ng aksidente pagkatapos nito. Hun, don't think too much. Trust me, okay? You're always at the office, Claire. Ako ang gumagawa ng mga paraan para lumago pa tayo. Just sign it so we can celebrate peacefully, pagmamadali niya. May bahid ng inis sa kanyang boses. Ang kanyang tunay na kulay ay unti-unti nang lumalabas dahil sa pagkainip. Tumingin ako sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. You're right, Mark. I should trust you. After all, you've been such a loyal husband. Kinuha ko ang aking mamahaling fountain pen. Ngunit bago ko itinatama ang dulo nito sa papel, isang matinding realization ang bumulaga sa akin.
Ang babaeng nagtiis at nagpakamartir ay patay na. Ang Claire Whitmore na kaharap niya ngayon ay ang babaeng dudurog sa bawat pangarap nila ni Elena. Mabilis kong nilagdaan ng papel. Ngunit hindi niya alam, ang ginamit kong panulat ay may disappearing ink, isang teknolohiyang ginagamit namin sa security testing ng kumpanya. Sa loob ng 2 oras, ang pirma kong iyon ay maglalaho na parang bula. Iiwan ang papel na blanko at walang silbi. There, it's done. Sabi ko sabay sara ng folder. Perfect! Mabilis niyang kinuha ang folder, tila isang gutom na asong nakakuha ng buto. Magbibihis lang ako, hon. May kailangan lang akong i-check sa office. Then we will have our dinner later, okay? I love you! Pinanood ko siyang pumasok sa silid. Nang mawala siya sa aking paningin, unti-unting nawala ang ngiti sa aking mukha. Kinuha ko ang aking cellphone sa ilalim ng table napkin. Pindot ko ang numero ng aking chief of security at ang aking private lawyer na si Alexander Vale. Hello, Alexander. It's me, Claire. I need you to activate the winter protocol. I want a full audit of Mark's personal bank accounts and Elena's consultancy firm. Now, madin at malamig kong utos. Copy that, Claire. Is something wrong? Tanong ni Alexander sa kabilang linya. Everything is perfectly clear now, Alex. The trash is ready for pickup. Make sure na wala silang matitira kahit isang sentimo. I want them to realize that they didn't just mess with a wife. They messed with the CEO of their destruction. Inilapag ko ang phone at muling uminom ng kape. Malamig na ito, ngunit mas masarap na sa aking panlasa. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng alas. Hindi pa man lumilipas ang 2 oras matapos umalis si Mark. Dumating na ang isa pang bida sa trahedyang ito. Habang abala ako sa pagsusuri ng mga dokumentong inilabas ni Alexander Vale, nakarinig ako ng mahinang katok sa pinto ng aking opisina. Hindi na ako naghintay ng sagot. Alam ko kung sino ang nasa labas. Pumasok si Elena. Bit-bit ang isang palumpon ng puting liryo na para bang nakikiramay sa isang burol. Claire, narito ako para kamustahin ka. Malambing na wika niya. Inilapag niya ang mga bulaklak sa gilid ng aking mesa at dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga mata ay pilit na nagpapamukhang maamo, isang maskarang ginagamit niya tuwing may kailangan siya sa akin. Balita ko ay pagod na pagod ka raw nitong mga nakaraang araw. Alam mo naman ang asawa mo, nag-aalala lang siya kaya tumatawag siya sa akin para magtanong kung paano ka mapapagaan. Hinigilan ko ang sarili na hindi itapon ang folder sa kanyang mukha. Hinayaan ko lang ang aking mga daliri na humaplo sa gilid ng aking mamahaling laptop. Ang bawat salita niya ay isang patong ng gaslighting, isang pagtatangkang ipamukha sa akin na si Mark ay nagmamalasakit, habang sa katotohanan ay hinahanda na nila ang aking pagbagsak. Salamat, Elena. Napakabuti mo namang kaibigan, tugon ko. Ang aking boses ay patag. Walang tono, walang init. Napakaswerte ko pala dahil may asawa akong nag-aalala at isang kaibigang handang makinig sa kanyang mga hinaing. Napatigil siya ng bahagya. Tila nagtataka sa lamig ng aking pakikitungo. Agad niyang pinalitan ang kanyang ekspresyon. Naging bakas ng lungkot ang kanyang mukha. Claire, may problema rin kasi ako. Ang consultancy firm ko ay nagkakaproblema sa mga investor. Kung hindi ako makakakuha ng karagdagang puhunan, baka mawala na ang lahat ng pinaghirapan ko. Alam kong si Mark ay may access sa Business Expansion Fund ng Whitmore. Baka naman pwede... Pwede? Putol ko sa kanyang sasabihin. Tumayo ako at naglakad palapit sa kanya. Sa bawat yabag ko, naririnig ang tunog ng aking takong na tumatama sa sahig, isang ritmo ng babala. Huminto ako sa harap niya. Elena, sa 10 taon nating pagkakaibigan, kailan mo ba ako binigyan ng kahit ano? Lagi mo na lang akong kinukuhanan. Namutla ang kanyang labi. Claire, hindi naman sa ganon. Nag-aalala lang ako sa future nating lahat. Elena, pagpapatuloy ko,
habang unti-unting tinatanggal ang maliit na hebla ng alikabok sa kanyang balikat. Ang tunay na kaibigan, hindi kailanman nagtatanong kung paano makakakuha ng pera sa asawa ng iba. Pero dahil mapagbigay ako, pag-iisipan ko ang iyong request. Sa ngayon, maaari ka na munang lumabas. Pilit siyang lumiti, bagamat bakas ang pagkainis sa kanyang mga mata. Salamat, Claire. Alam kong hindi mo ako bibigiin. Pagtalikod niya, tinitigan ko ang kanyang likod. Ramdam ko ang kanyang pagkapahiya sa paraan ng kanyang paglakad, mabilis at padabog. Pumasok siya sa elevator at nang sumara ang pinto, agad kong kinuha ang aking tablet. Diretso sa screen ang live feed mula sa parking lot. Nakita ko ang isang eksenang kumuha sa buo kong atensyon. Ang elevator ni Elena ay bumukas sa basement parking at doon, sinalubong siya ni Mark. Hindi ito ang pagtatagpong propesyonal. Sa loob ng sasakyan, makikita ang pagyakap ni Elena kay Mark at ang kanilang mga labi na naglalapat sa isang mainit at mapanlinlang na halik. Isang matalas na ngiti ang sumilay sa aking labi. Ang bawat pagkilos nila, ang bawat halik, at ang bawat kasinungalingan ay naitala na ng aking mga camera. Ang mga taong nag-aakalang ako ang biktima ay hindi pa nalalaman na sila ang unti-unting humuhukay ng sarili nilang libingan. Tumunog ang aking intercom. Miss Whitmore, kailangan niya na pong pumunta sa board meeting. Ang mga investor ay naghihintay na. I am coming, sagot ko. Inayos ko ang aking suot na blazer, huminga ng malalim, at lumabas ng opisina. Ang laban ay hindi pa tapos, at ngayon, sisiguraduhin kong sa susunod na pagkakataon na magkikita kami ni Elena. Hindi na siya makakahingi ng pabor. Gabi na nang makarating ako sa isang tagong bar sa Makati. Ang lugar ay hindi madaling mahanap. Napapalibutan ng malalaking gusali na tila mga bantay sa aking mga lihim. Pumasok ako sa isang pribadong silid sa dulo ng pasilyo. Doon, nakaupo si Alexander Vale, ang lalaking kilala sa industriya bilang The Butcher. Dahil sa kanyang kakayahang ubusin ang yaman ng mga korporasyong nalulugi sa maling pamamahala. Hindi siya tumayo para batiin ako. Nanatili siyang nakatingin sa kanyang baso ng whiskey. Ang kanyang mga mata ay matalas at walang emosyon. Claire, alam mo kung bakit kita pinapunta dito sa ganitong oras? Dahil alam kong ikaw lang ang makakatulong sa akin, na sunugin ang lahat nang hindi ako nadadamay. Sagot ko habang naupo sa tapat niya. Inilapag ni Alexander ang isang makapal na folder sa mesa. Ang asawa mo ay hindi lang pala nagtataksil sa iyo, Claire. Sa loob ng 3 taon, unti-unti na niyang binabawasan ang pondo ng Whitmore para ilipat sa mga kumpanyang pagmamay-ari ni Elena. Halos bankrupt na sila ngayon, at ang tanging paraan na lang nila para makabangon ay ang makuha ang main shares na hawak mo. Ramdam ko ang pag-init ng aking palad habang hinahawakan ang gilid ng mesa. Ang impormasyong ito ay mas malala pa sa aking inaasahan. Hindi lang sila nagtataksil. Ninanakawan nila ang buong pamilyang nagbigay sa kanila ng marangyang buhay. Ano ang plano natin, Alex? Tanong ko. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may talim. Itatayo natin ang isang irrevocable trust, paliwanag niya habang naglalabas ng bolpen. Ililipat natin ang lahat ng legal na pagmamay-ari ng mga ari-arian, stocks, at kahit ang mga personal mong investments sa isang structure na hindi nila pwedeng galawin, manipulahin, o hinga ng kahit anong porsyento. Sa mata ng batas, ang lahat ng yaman ng mga Whitmore ay mapupunta sa isang fund na wala sa ilalim ng kontrol ng kahit sinong asawa. Tumingin ako sa mga dokumento. Isang buong imperyo nakasulat sa mga pahinang ito. Sa oras na maipasa ito, wala na silang mahahawakan? Wala. Sa katunayan, kapag ginamit nila ang mga peking dokumento para subukang ilipat ang pera, mag-a-activate ang isang audit trigger. Direktang mapupunta ang ebidensya sa mga otoridad. Magmumukha silang magnanakaw sa harap ng buong bansa. Paliwanag ni Alexander na may bahid ng madilim na ngiti sa kanyang mga labi. Gawin mo, sagot ko nang walang pag-aalinlangan.
Ngunit gusto kong ako ang mabibigay sa kanila ng sapat na tali para sila mismo ang manakal sa sarili nilang leeg. Gusto kong maniwala sila hanggang sa huling segundo na nanalo sila. Tumingin ang diretso si Alexander sa aking mga mata. Tila sinusure kung may bahid pa ba ng awa sa aking puso. Handa ka bang makita silang namumulubi sa kalsada, Claire? Kapag nagsimula tayo, wala nang balikan. Ang asawa mo, ang kaibigan mo, lahat sila ay mawawalan ng lahat. Tumayo ako at inayos ang aking suot na coat. Ang liwanag mula sa labas ng bintana ay tumama sa aking muka, nagbibigay ng anino sa aking mga mata. Alexander, ang pagkawala ng yaman ay maliit na kaparusahan pa para sa 10 taon nilang panloloko. Ang gusto ko ay makita ang mukha nila kapag napagtanto nilang ang babaeng itinuring nilang tanga ang siya palang arkitekto ng kanilang pagbagsak. Umalis ako sa silid na iyon nang may bagong determinasyon. Habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, naramdaman ko ang lamig ng hangin sa aking pisngi. Hindi na ako ang Claire na natatakot mawala ang asawa. Ako na ang Claire na sasiguruhing hindi na sila makakaahon pa sa putik na sila rin ang gumawa. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ni Mark. "Hon, saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap," tanong niya habang inaalalayan ako. Ang bawat hawak niya sa aking braso ay tila isang nakalalasong ahas na nais akong sakalin. "May inasikaso lang ako sa bangko, Mark. May mga investment akong kailangang ayusin para sa ating future." Sagot ko habang humaharap sa kanya ng may malamig na ngiti. "Iyan ang mahal ko. Siguraduhin nating lahat ng assets ay mailipat na sa tamang lugar, ha?" Wika niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. "Don't worry," bulong ko sa kanyang tainga, sapat para hindi niya marinig ang tunay na kahulugan ng aking sinasabi. Everything is being moved exactly where it belongs. Kinabukasan, ang loob ng aking opisina ay nababalot ng tensyon, na tila bago pa man magsimula ang araw, ay mayroon na nagbabadyang unos. Pumasok si Mark. Bit-bit ang isang mamahaling kape. Ang kanyang muka ay pilit na nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Alam kong hindi siya makapaghintay na makuha ang lagda ko sa mga dokumentong ilegal na inihanda nila. "Claire, Hon, may magandang balita ako." Panimula niya habang inilalapag ang kape sa aking mesa. Nakipag-usap ako sa isang business partner ni Elena. Mayroon silang malaking proyekto sa real estate expansion. Sabi nila, kung ilalagay natin ang bulk ng ating corporate fund sa joint venture na ito, triple ang balik sa loob lang ng 3 buwan. Ito na ang chance nating mag-retire ng maaga. Tinitigan ko siya. Ramdam ko ang pang-ininig ng kanyang mga kamay habang itinutulak ang folder patungo sa akin. Ang folder na yon ay hindi naglalaman ng mga kontratang pangnegosyo. Ito ay isang bitag na nakabalot sa pangako ng yaman. "Triple ang balik?" tanong ko. Sinadya kong pahabain ang katahimikan para makita ang pagpapawis ng kanyang noo. "Mark, alam mo namang napakaingat ko pagdating sa pera ng Whitmore. Hindi ako basta-basta naniniwala sa mabilis na kita. Claire, kailangan mong mag-take ng risk. Masyado kang conservative. Hindi tayo yayaman kung hindi tayo susubok ng bago." Sabi ni Elena, lahat ng malalaking kumpanya sa industriya ay pumasok na rito. Tayo na lang ang naiiwan. Dagdag niya, sinusubukang gamitin ang pangalan ng kanyang kabit bilang garantiyang mapagkakatiwalaan. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Pinagmamasdan ang mga sasakyan dumadaloy sa ibaba, na tila mga langgam na walang kamalay-malay sa panganib. "Sige, Mark, dahil anibersaryo natin at gusto kong patunayan sa'yo na nagtitiwala ako, papayag ako sa joint venture na ito." Nanlaki ang kanyang mga mata. Halos hindi niya mapigilan ang kanyang tuwa. "Talaga? Salamat, Claire. You won't regret this. I promise. Ito na ang huling malaking investment na kailangan nating gawin." "Ngunit may kondisyon ako," putol ko sa kanyang sasabihin. Lumingon ako sa kanya. Ang aking muka ay nananatiling seryoso. Dahil sa laki ng perang ilalabas natin,
kailangan kong makita ang lahat ng legal documents na pirmado na ni Elena at ng kanyang mga partners. At gusto kong ilagay ang lahat ng pondo sa ilalim ng bagong account na ako ang primary signatory, para kung sakaling may mangyari sa akin, protektado ang ating assets. Sandaling natigilan si Mark. Ang kondisyong iyon ay hindi bahagi ng kanilang plano. Ngunit dahil sa kasakiman, agad niya ring tinanggap. Walang problema, hon. Ako nang bahala sa lahat. I'll make sure everything is perfect. Umalis siya sa aking opisina nang may niting tagumpay. Pinanood ko ang kanyang paglabas sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin ng aking mesa. Hindi niya alam na ang account na tinutukoy ko ay ang account na kontrolado na ng Winter Protocol ni Alexander Vale. Sa oras na magpasok sila ng pera roon, ang lahat ng transaksyon ay magiging visible sa mga awtoridad at ang bawat sentimong sinusubukan nilang ilipat ay magiging katibayan ng kanilang krimen. Pagkaalis niya, inilabas ko ang aking sariling kopya ng mga dokumento, mga peking papel na mukhang tunay, ngunit walang legal na bisa. Ito ang gintong hawla na inihanda ko para sa kanila. Habang mas lalo silang pumasok sa bitag, mas lalong humihigpit ang tali na sa huli ay dudurog sa kanilang kinabukasan. Ang bawat ngiti ko sa harap ni Mark ay bahagi ng palabas. Ang bawat pangako ko ay isang piraso ng PC na aking ikinakabit sa kanilang mga leeg. Wala nang balikan. Ang laro ng kapangyarihan ay nasa aking mga kamay na, at ang bawat hakbang nila ay ayon sa aking dikta. Hindi pa man lumalamig ang inihain kong investments para sa kanila, dumating na ang isa pang banta sa aking kapayapaan. Habang nasa gitna ako ng isang conference call sa aking opisina, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang biyenan kong si Doña Remedios, ang ina ni Mark, na may dalang platito ng mga paborito niyang kakanin. "Claire, anak?" Wika niya nang may himig na tila nagmamalasakit, ngunit ang mga mata niya ay mapanuri. "Nag-aalala ako sa iyo. Balita ko ay masyado ka na raw nakatutok sa trabaho at pinababayaan mo na ang asawa mo. Hindi ba't utang na loob mo sa pamilya namin ang lahat ng meron ka ngayon?" Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa kanya. Sa likod ng kanyang mga ngiti ay ang tradisyonal na paniniwalang ang babae ay dapat manatiling sunod-sunuran sa asawa at sa pamilya nito. "Doña Remedios, salamat sa pagbisita. Pero ang pagtatrabaho ko ay para sa kinabukasan ng Whitmore, ang pamilyang ipinagkatiwala sa akin." "Utang na loob, Claire?" Pag-uulit niya. Lalong tumigas ang tono. "Nung panahong nag-uumpisa pa lang kayo ni Mark, kami ang tumusto sa mga unang taon ninyo. Ngayon na nasa tuktok na kayo, dapat ay ibigay mo na kay Mark ang kontrol. Huwag kang maging madamot. Ang babaeng marunong tumanaw ng utang na loob ay pinagpapala." "Utang na loob," bulong ko, lasang mapait sa aking dila. "Doña Remedios, ang Whitmore ay hindi naitayo sa utang na loob. Naitayo ito sa pawis, dugo, at sakripisyo na hindi ninyo kailanman nakita. Dahil mas busy kayo sa pagtatanong kung bakit hindi pa ako nagbubuntis o kung bakit hindi ko ipinapasa ang posisyon kay Mark." Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ulap ay unti-unting nadidilim, tila isang bagyong paparating. Alam kong ang pagpunta niya rito ay hindi aksidente. Si Mark ang nagpadala sa kanya upang gamitin ang emosyonal na pressure, isang klasikong gaslighting tactic na ginagamit nila para manipulahin ang aking desisyon. "Nakikinig ka ba, Claire?" Hamon niya, tila nasaktan sa aking katahimikan. Humarap ako sa kanya, at sa pagkakataong ito, hindi ko na itinago ang lamig sa aking mga mata. "Naririnig ko po kayo, Doña Remedios. At tungkol sa utang na loob, huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong sa susunod na buwan, ang bawat sentimong inilabas ninyo nung nagsisimula pa lang kami ay maibabalik ko sa inyo ng buong buo. Mula sa araw na yon, wala na tayong utang na loob sa isa't isa." Namutla siya. Hindi niya inaasahan ang sagot ko. "Anong ibig mong sabihin?" "Ibig sabihin, ang utang na loob ay matatapos na. At pagkatapos noon,
Titingnan natin kung sino ang tunay na nakinabang sa kumpanyang ito. Pagkaalis niya, ramdam ko ang bigat ng hangin sa loob ng opisina. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Alexander Vale. Alex, maghanda ka. Ipadala mo ang lahat ng records ng utang ng Whitmore sa pamilya ni Mark mula 10 taon ang nakalilipas. Pati ang interes, kalkulahin mo. Ipadala mo ang billing statement sa kanila bukas. Claire, sigurado ka ba? Magagalit sila ng matindi, babala ni Alexander. Hayaan mo silang magalit. Sagot ko habang nakatingin sa malayo. Ang galit nila ang magiging mitsa ng kanilang pagbagsak. Gusto nilang pag-usapan ng utang na loob? Pwes, pag-usapan natin sa harap ng batas. Pagbaba ko ng tawag, ramdam ko ang unti-unting paglayan ng aking sarili. Ang bawat pressure, ang bawat manipulasyon nila, ay ginawa ko lamang na panggatong sa apoy ng aking paghihigante. Hindi na ako ang Claire na natatakot sa opinyon ng pamilya. Ako na ang Claire na magtatakda ng hangganan, at ang hangganang iyon ay hindi na nila muling matatawid. Ang charity gala ng Whitmore Foundation ay ang pinakahihintay na social event ng taon sa Manila. Dito nagtitipon ang mga elite. Ang mga taong ang tingin ay mas mataas pa sa kanilang sarili. Nakasuot ako ng isang itim na gown na may disenyong hindi humihingi ng atensyon, ngunit hindi rin pwedeng baliwalain. Sa tabi ko, nakatayo si Mark na halos mabasag na ang muka sa sobrang paghingiti sa mga kamera, habang si Elena naman ay abala sa pakikipag-usap sa mga socialite. Suot ang isang puting gown na nagpapanggap na siya ang bida. Hon, handa ka na bang i-announce ang ating expansion project? Bulong ni Mark habang inaalalayan ako patungo sa entablado. Ang kanyang kamay sa aking bawang ay tila isang tanikala. Handa na ang lahat, Mark, sagot ko. At sigurado akong magugulat ang lahat sa gabing ito. Umakyat kami sa entablado. Ang mga ilaw ay nakatutok sa amin. Nakakasilaw, tulad ng mga kasinungalingan nila. Kinuha ni Mark ang mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan habang nagsisimulang magsalita tungkol sa tagumpay ng Whitmore dahil sa kanyang bagong investment strategy. Habang nagsasalita siya, dahan-dahan kong kinuha ang kontrol ng big screen sa likod namin. Gamit ang aking tablet, binuksan ko ang isang folder na hindi niya inasahang makita. At ngayon, pagpapatuloy ni Mark, ipapakita namin sa inyo ang vision namin para sa hinaharap. Sa isang pindot ko, ang screen sa likod ay nagbago. Sa halip ng mga graphs ng paglago, ang lumabas ay mga screenshot ng mga bank transfer records. Ang mga pundong inilipat ni Mark sa mga dummy accounts ni Elena. Hindi lang yon. Ang susunod na slide ay isang video clip mula sa parking lot. Si Mark at Elena na naghahalikan, na may timestamp na kitang-kita. Tumigil ang ingay sa buong hall. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Namutla si Mark. Ang mikropono ay muntik na niyang mabitawan. Tumingin siya sa screen, pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Humarap ako sa madla. Ang aking boses ay malinaw at kalmado. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Pasensya na kayo sa aberya. Mukhang nagkamali yata ang aking asawa ng file na ipapakita. Ang mga dokumentong nakikita ninyo ay ang tunay na dahilan kung bakit inilipat ang pondo ng Whitmore. Claire, ano ang ginagawa mo? Galit na bulong ni Mark. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at kaba. Sinasabi ang katotohanan, Mark. Tugon ko. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Sa harap ng libu-libong tao, hindi siya makagalaw. Si Elena, na nasa ibaba ng entablado, ay napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay. Pilit na nagtatago sa likod ng kanyang mga kamay. Mga kaibigan, muli kong hinarap ang madla. Ang kumpanya ay hindi lamang tungkol sa yaman. Ito ay tungkol sa integridad. Ang sinumang nagnanahaw sa tiwala at sa kumpanyang ito ay hindi karapat-dapat na manatili. Narinig ko ang mga flash ng camera, ang bulong ng mga tao, at ang pagdating ng mga security na tinawag ni Alexander Vale. Ito ang sampal na hindi nila makakalimutan.
Hindi ito pisikal, ngunit mas masakit ito kaysa sa anumang suntok. Ito ay ang pagbasag sa kanilang dangal sa harap ng buong lipunan. Bumaba ako sa entablado ng dahan-dahan. Ang aking mga paa ay matatag sa bawat hakbang. Hindi na ako lumingon pa sa kanila. Iniwan ko silang nakatayo roon, nalulunod sa kahihiyang sila mismo ang nadala sa kanilang sarili. Sa wakas, ang gintong hawla ay bukas na. At ako na ang may hawak ng susi. Habang ginugulo ng mga reporter at investigador ang buhay ni Mark at Elena sa labas ng gala hall, ako ay tahimik na naglalakad patungo sa aking sasakyan. Ang gabi ay malamig, ngunit ang pakiramdam ko ay tila nakalaya mula sa isang mabigat na tanikala. Gayunpaman, alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang susunod na hakbang ay paghukay sa nakaraan. Isang sikretong mas malalim pa sa kanilang pagtataksil. Pagdating ko sa aking opisina, sinalubong ako ni Alexander Vale. Sa kanyang mesa ay nakalatag ang isang makalumang folder na puno ng mga dokumentong mukhang kupas na. Claire, habang abala sina Mark sa pag-aayos ng kanilang sirang reputasyon, nakakuha ako ng impormasyon, ani Alexander. Inilipat niya ang isang litrato sa harap ko. Kilala mo ba ang taong ito? Tinitigan ko ang litrato. Isang lalaki, bata pa, nakasama si Elena sa isang graduation photo, 15 taon na ang nakalilipas. Ang lalaki ay si Mark. Dati na silang magkakilala? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng pagtataka. Hindi lang makakilala, Claire. Sila ay magkarelasyon na bago pa man kayo magkita ni Mark. Ang totoo, ang pagpasok ni Elena sa iyong buhay bilang matalik na kaibigan ay isang planadong hakbang. Ang pamilya ni Mark ay nakaranas ng pagkalugi noon, at ang tanging paraan para makabangon sila ay ang makuha ang tiwala ng mga Whitmore. Ikaw ang naging target nila mula pa noong una. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Lahat ng ito, ang 10 taong pagsasama, ang mga pagpapanggap, ang bawat I love you na sinabi ni Mark, ay isang mahabang kasinungalingan. Hindi ako naging asawa, naging project ako para sa kanilang pag-unlad. Hindi lang basta pagtataksil, Claire, dagdag ni Alexander. Nung panahong namatay ang iyong ama, ang mga dokumentong pumirma sa paglilipat ng ilang share sa pamilya ni Mark ay dumaan sa mga kamay ni Elena bilang notaryo. Peke ang mga pirma. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay tila mga bituin na nakamasid sa aking galit. Hindi ako sumisigaw, hindi ako umiiyak. Sa halip, isang nakakatakot na kalmado ang bumalot sa akin. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Ang kanilang katapangan, ang kanilang gaslighting, ang kanilang pagtrato sa akin, lahat ay bahagi ng isang malaking operasyon. Gusto nilang paglaruan ng aking buhay? Tanong ko sa sarili habang nakatingin sa refleksyon ko sa bintana. Pues, sisiguraduhin kong hindi na nila kailanman mabubuo ang kanilang sarili. Kinuha ko ang litrato at pinunit ito sa 2. Ang bawat piraso ay simbolo ng isang kasinungalingang winakasan ko na. Alexander, handa na bang mga affidavit? Gusto kong isama ang kasong forgery sa kanilang mga demanda. Handa na ang lahat, Claire. Bukas, pagising nila, wala na silang matatakbuhan. Tumalikod ako sa bintana at humarap kay Alexander. Ang aking mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Hindi na ako ang babaeng nagtitiwala ng bulag. Ako na ang babaeng nagbabasa sa bawat linya ng kanilang kasinungalingan. Hayaan mo silang mag-isip na nanalo sila sa nakaraan. Wika ko. Dahil sa kasalukuyan, ang bawat hakbang nila ay nakatalina sa aking mga kamay. Ang lihim ng kahapon, ang magiging susi sa kanilang pagkabulok. Naglakad ako patungo sa pintuan. Ang bawat yabag ko ay madiin, isang deklarasyon ng aking kapangyarihan. Wala na ang takot. Ang natitira na lamang ay ang hustisya at sisiguraduhin kong matitikman nila ito nang hindi nila inaasahan. Kinabukasan,
Ang katahimikan sa loob ng aming mansion ay tila kasing bigat ng isang libing. Hindi na nagpakita si Mark ng buong magdamag. Alam kong nagtatago siya sa kung saang hotel, sinusubukang ayusin ang kanyang nawasak na reputasyon. Ngunit sa pagpasok ko sa aming living room, naroon siya. Nakaupo sa sofa, ang kanyang mga mata ay mapula, at ang kanyang muka ay animo ay tumanda ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi. Pagpasok ko, hindi ko siya pinansin. Naglakad ako patungo sa minibar, kumuha ng baso, at nagsali ng tubig. Ang bawat galaw ko ay mabagal, sinadya, para maramdaman niya ang bawat segundong lumilipas na wala akong pakialam sa kanyang presensya. Claire, please. Basag ang boses na panimula niya. Makinig ka sa akin. Lahat ng nakita nila kagabi, hindi yun totoo. Na-frame ako. Si Elena, ginamit niya ako. Napahinto ako sa pag-inom. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Isang nakakatakot na kalmado ang bumalot sa akin. Ang uri ng katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa sigaw. Ginagamit mo pa rin ang parehong script, Mark? Na-frame ako? Si Elena ang may kasalanan? Tumayo siya at lumapit. Pilit na hinahawakan ang aking mga braso. Ngunit agad ko itong inilagan. Claire, mahal kita. Lahat ng ginawa ko para sa ating dalawa. Para sa ating dalawa? Tumawa ako ng mahina. Isang tunog na walang bakas ng saya. Isang dekada na kitang kilala, Mark. At sa 10 taong yon, akala ko ikaw ang naging sandigan ko. Ngayon ko lang napagtanto. Ikaw palang anay na unti-unting kumakain sa pundasyon ng aking buhay. Tumingin siya sa akin nang may halong pagmamakaawa. Ang kanyang pagiging manipulative ay muling lumabas. Pilit niyang pinipiga ang kanyang mga mata para magpatulo ng luha. Wala na akong ibang matatakbuhan. Ang mga investor, tinakbuhan na nila ako. Ang mga accounts ko, freeze na. Claire, tulungan mo naman ako. Tulungan? Tanong ko. Lumapit ako sa kanya hanggang sa magkalapit ang aming mga mukha. Bakit ko gagawin yon? Dahil sa 10 taong pagsasama? O dahil sa utang na loob na paulit-ulit ninyong isinusumbat sa akin? Natigilan siya. Napansin niya ang talim sa aking mga mata. Ang pagkawala ng anumang bakas ng pagmamahal na dati ay ibinibigay ko sa kanya. Alam mo na, hindi ba? Mahina niyang tanong. Alam mo na ang tungkol sa nakaraan? Ang alam ko, sagot ko habang inilalabas ang isang kopya ng affidavit mula sa aking bag, ay ang katotohanan. Lahat ng nilagdaan mong dokumento, lahat ng perang inilipat mo, lahat ng kasinungalingang itinanim mo. Tapos na ang laro, Mark. Inilapag ko ang papel sa ibabaw ng mesa. Ito ay demanda para sa corporate fraud at forgery. Ang mga abogado ko ay nasa labas na. Huwag kang mag-alala, hindi kita ipapahiya sa labas ng bahay na ito. Hahayaan kitang lumabas ng may kaunting dangal, ngunit sa oras na makalampas ka sa gate na yon, ang batas na ang haharap sa'yo. Claire, huwag mo namang gawin ito. Ang maskara mo ay nahulog na, Mark. Pagtatapos ko. Tinalikuran ko siya at naglakad patungo sa hagdanan. Sa tingin ko, ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang isipin na ang pagiging mabait ay nangangahulugang pagiging mahina. Ngayon, matututunan mo na ang isang babaeng walang mawawala ay isang babaeng hindi mo na kayang kontrolin. Iniwan ko siya roon, nakalugmok sa gitna ng sala. Isang taong nawala ng lahat dahil sa sarili niyang kasakiman. Hindi ako lumingon. Hindi ako nagsisi. Ang bawat yabag ko paakyat ay isang hakbang patungo sa aking bagong buhay. Malayo sa anino ng taong naging bahagi ng aking pinakamalaking pagkakamali. Ang mansyon na dati ay saksi sa aming mga pagsasama ay tila isang malaking museum ng mga kasinungalingan. Pagkatapos ng komprontasyon kay Mark, nanatili akong nakaupo sa aking study room. Sa labas, ang mga anino ng gabi ay dahan-dahang gumagapang sa mga bintana. Ngunit sa loob, ang bawat dokumentong nakalatag sa aking mesa
ay nagbibigay ng liwanag sa aking kinabukasan. Dumating si Alexander Vale, dala ang huling bahagi ng puzzle. Claire, lahat ng ebidensya ay nasa opisina na ng mga otoridad. Bukas na umaga, maglalabas sila ng warrant para sa corporate fraud at malversation of funds laban kay Mark at Elena. Tinitigan ko ang mga dokumento. Isang pirma na lamang ang kailangan. Ang huling selyo sa katapusan ng 10 taong panloloko. Handa na ba ang media, Alexander? Ayokong maging pribado ang pagbagsak nila. Gusto kong makita ng buong bansa ang hustisya na matagal na nilang iniiwasan. Ang mga news agencies ay nakapwesto na. Ang bawat pahayag nila, ang bawat pagtatangka nilang magsinungaling ay mababasa ng lahat. Sagot ni Alexander. Habang pinapanood ko ang pag-aayos ni Alexander sa mga papeles, hindi ko maiwasang mapatingin sa isang lumang album ng larawan na nakatabi sa sulok ng aking mesa. Kinuha ko ito at binuksan. Naroon ang mga larawan namin ni Mark noong simula pa lang. Mga ngiti na sa panahong yon ay akala ko ay totoo. Ang bilog na buwan ng honeymoon namin, ang unang bahay na binili namin, ang mga pangakong binuo. Ngayon, ang bawat pahina ay tila isang babala. Hindi pala pag-ibig ang nagpapatakbo sa amin, kundi ang pagpapanggap na akala ko ay sapat na. Inilagay ko ang album sa loob ng isang drawer at nilock ito. Hindi ko kailangang sunugin ang nakaraan. Kailangan ko lang itong ilibing ng malalim. Claire, okay ka lang ba? Tanong ni Alexander. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala na bihira niyang ipakita. Okay na okay, Alex. Sagot ko habang humaharap sa kanya. Sa loob ng maraming taon, natakot akong mag-isa. Natakot akong mawala ang lahat. Pero ngayong, unti-unti na itong nawawala, napagtanto ko na ang tanging nawala lang talaga ay ang mga bagay na hindi naman para sa akin. Tumunog ang aking telepono. Mula kay Elena. Isang mensahe. Claire, please, usap tayo. Alam kong nagkamali ako, pero kaibigan mo ako. Huwag mo itong gawin sa amin. Hindi ko pinindot ang reply. Sa halip, binura ko ang mensahe at hinarap ang aking laptop. Isang post ang inilabas ko sa official account ng Whitmore Holdings. Ang integridad ang pundasyon ng aming kumpanya. Bukas, maglalabas kami ng opisyal na pahayag tungkol sa mga katiwalian na nangyari sa loob ng ating organisasyon. Ang hustisya ay para sa lahat. Ang bawat pindot ko sa keyboard ay parang pagpukpok ng martilyo sa isang kabaong. Ang bisperas ng paghuhukom ay hindi na matatapos nang hindi sila nagbabayad. Ang gabi ay naging napakatahimik, ngunit sa likod ng katahimikang iyon, ramdam ko ang papalapit na bagyo na sila mismo ang naging bita. Pumunta ako sa aking balkonahe at pinanood ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Bukas, pagdilat ng araw, magbabago ang lahat. Ang pangalang Whitmore ay hindi na muling mababahiran ng kanilang kasinungalingan. Ako ang arkitekto ng bagong simula at wala nang makakapigil pa sa aking pagbangon. Sumikat ang araw na may dalang kakaibang talim. Ito ang araw na matatapos ang lahat. Nakaharap ako sa salamin, isinusuot ang aking paboritong pulang lipstick. Ang kulay ng kapangyarihan, ang kulay ng babala. Ang aking puting business suit ay tila isang balute na walang puwang para sa kahit anong dumi. Sa labas ng Grand Ballroom ng Whitmore Headquarters, naririnig ko ang huni ng mga mamamahayag at ang bulungan ng mga taong nag-aabang sa malaking anunsyo. Pagpasok ko sa hall, agad akong sinalubong ng mga flash ng camera na tila walang katapusang kidlat sa gitna ng kadiliman. Sa sulok ng aking mga mata, nakita ko sina Mark at Elena. Nakasuot sila ng mga mamahaling damit, pilit na itinatago ang takot sa likod ng mga peking ngiti. Akala siguro nila ay makukuha pa rin nila ang simpatya ng madla. Claire, please, let's talk for a second. Pulong ni Mark habang hinahawakan ng aking braso sa gitna ng maraming tao. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng desperasyon. You're destroying our family. Isipin mo naman ang image natin. We can fix this privately, please.
Tinitigan ko ang kanyang kamay hanggang sa dahan-dahan niya itong bitawan. Hindi mo sinira ang pamilya, Mark. Sinira mo ang isang negosyo. At sa mundong ito, ang bawat utang ay may kabayaran. Umakyat ako sa entablado. Ang bawat hakbang ko ay madiin. Bawat tunog ng aking sapatos sa sahig ay tila isang hatol na papalapit. Pagdating ko sa podium, tumahimik ang buong hall. Tinitigan ko ang bawat taong naroon. Lalo na ang dalawang traidor na nakaupo sa unang hanay. Mga kaibigan, mga kasosyo, at mga kawani ng Whitmore, panimula ko. Ang aking boses ay malinaw, malamig, at hindi nanginginig. Narito tayo ngayon para sa isang katotohanan. Marami ang nag-akala na ang tagumpay ng kumpanyang ito ay bunga ng pagtutulungan. Ngunit natuklasan ko na sa loob ng 10 taon, mayroong mga anay na unti-unting kumakain sa ating pundasyon. Pumitik ako sa aking tablet. Ang malaking screen sa likod ko ay nagpakita ng mga dokumento ng forgery, mga pirma ng aking yumaong ama na palsipikado, at ang audit trail ng perang ninakaw ni Mark para sa kumpanya ni Elena. Ang bawat ebidensya ay tila isang sampal sa kanilang mga mukha sa harap ng buong bansa. This is not just a corporate scandal. Pagpapatuloy ko habang nakaturo sa screen. This is a criminal conspiracy. Ang mga taong pinagkatiwalaan ko ay ang mga taong bumaril sa aking likuran. Tumayo si Elena. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Claire, hindi totoo yan. Sinisiraan mo lang kami dahil sa selos. You're obsessed with power. Pag-atake niya, sinusubukan pang gamitin ang huling alas ng isang pa-victim. Mumiti ako ng bahagya. Isang mabuhay at mapait na ngiti. Selos, Elena? Hindi ako nagseselo sa basura. Ipinapakita ko lang sa mundo kung gaano kadumi ang mga kamay mo sa likod ng iyong mga puting damit. Sa hudyat ko, pumasok ang mga tauhan ng NBI sa loob ng ballroom. Ang tunog ng kanilang mga madiing hakbang ay bumalot sa katahimikan. Lumapit sila kay Mark at Elena. Mark Whitmore and Elena San Jose, you are under arrest for corporate fraud, malversation of funds, and forgery. Madiing anunsyo ng opisyal. Ang kaninang ingay ng mga reporter ay napalitan ng kaguluhan. Nagtakbuhan sila patungo sa dalawang traidor na ngayon ay pilit na itinatago ang kanilang mga muka habang pinapopusuwasan. Nakita ko ang pagguho ng mundo ni Mark. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng isang mukhang puno ng kahihiyan at pagkatalo. Claire, you'll pay for this! Hindi ka magtatagumpay! Sigaw ni Mark habang hinihila siya palabas. Hindi ko siya sinagot. Nanatili akong nakatayo sa entablado, matayog at hindi natitibag. Pinanood ko silang mailabas sa pintuan, habang ang mga flash ng camera ay patuloy na kumikislap, inuukit ang kanilang kahihiyan sa kasaysayan. Humarap ako sa natitirang mga tao sa hall. Ang Whitmore ay hindi na muling magiging hawla. Mula ngayon, ito ay magiging isang kuta ng katapatan. Tapos na ang gabi ng mga traidor. Bumaba ako sa entablado. Ang aking puso ay magaan na tila isang ibong nakalaya. Ngunit habang naglalakad ako, nakita ko si Alexander Vale na naghihintay sa gilid. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. May hawak siyang isang pirasong papel na tila hindi bahagi ng aming plano. Ang katahimikan sa loob ng ballroom matapos ang kaguluhan ay mas nakabibingi pa kaysa sa mga sigaw ni Mark kanina. Ang amoy ng mamahaling pabango at alak ay tila napanis na, hinaluan ng amoy ng takot at kahihiyang iniwan ng mga traidor. Huminga ako ng malalim, dinadamdam ang bawat segundo ng aking tagumpay. Bago ko hinarap si Alexander Vale na papalapit sa akin. Claire, tawag niya. Ang kanyang boses ay seryoso, habang iniabot ang pirasong papel na hawak niya. Ito ang huling desperate move ni Mark. Bago siya pumasok sa hall na ito, tinangka niyang i-mortgage ang ancestral estate ng mga Whitmore sa isang pribadong lender para makakuha ng cash para sa pagtakas nila ni Elena. Tiningnan ko ang dokumento. Ang lupang kinatatayuan ng aming lumang bahay, ang lupang pinaghirapan ng aking ama, ay muntik ng itaya ng lalaking 10 taon kong tinawag na asawa.
Ramdam ko ang pag-igting ng aking panga, ngunit nanatiling matatag ang aking boses. Naituloy ba niya ang transaksyon? Tanong ko, habang dahan-dahang itinitiklop ang papel. Hindi, sagot ni Alexander. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil ang kumpanyang nagpapautang sa kanya ay isa sa mga shell companies na itinayo natin sa ilalim ng Winter Protocol. Sa madaling salita, Claire, ikaw ang nagmamay-ari ng utang na sinubukan niyang gawin. Sa iyo rin babalik ang lupa? At sa iyo rin siya may utang na hindi niya kailanman mababayaran. Isang maikling tawa ang kumawala sa aking mga labi. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa irony ng tadhana. Ang kasakiman niya ang mismong naghatid sa kanya sa aking mga palad. Salamat, Alexander. Siguraduhin mong ang lahat ng assets na nabawi natin ay maililipat sa trust fund ng mga empleyado ng Whitmore na naging tapat. Ayokong may matira kahit isang bakas ng dumi ni Mark sa kumpanyang ito. Pagbalik ko sa aking opisina, ang bawat gamit ni Mark ay nakahanda na sa mga karton. Walang itinira ang aking mga security. Mula sa kanyang mamahaling rilo hanggang sa mga litratong dati ay nakasabit sa pader. Lahat ay itinuring na basura. Habang nakatayo ako sa gitna ng silid, tumunog ang aking telepono. Isang tawag mula sa presinto. Miss Whitmore, humihingi ng pagkakataon si Mark Whitmore na makausap tayo. Sinasabi niyang may mahalaga siyang sasabihin na makakatulong sa inyo. Wika ng pulis sa kabilang linya. Sabihin niyo sa kanya. Sagot ko habang nakatingin sa malayo. Ang aking tinig ay kasing lamig ng yelo. Wala na kaming pag-uusapan. Ang lahat ng mahalaga sa buhay niya ay nasa kamay ko na. At ang lahat ng mahalaga sa akin ay wala na sa kanya. Hayaan niyo siyang mabulok sa katahimikan ng kanyang sariling gawa. Ibinaba ko ang telepono at umupo sa aking silya. Sa labas ng bintana, ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Nagbibigay ng kulay kahel sa langit ng Maynila. Ang bawat pahina ng aking buhay, kasama si Mark, ay opisyal nang natapos. Ang Whitmore Holdings ay hindi na isang laro ng kasinungalingan, kundi isang kuta ng aking lakas. Naramdaman ko ang pagod, ngunit ito ay pagod na may kasamang kapayapaan. Walang luha, walang panghihinayang. Ang paghihiganti ay hindi kailangang maging madugo para maging matamis. Kailangan lang itong maging dapit hapon ng isang lumang buhay at madaling araw ng isang bago. Tumingin ako kay Alexander na nakatayo sa pinto. Alex, ihanda mo ang flight ko para sa susunod na linggo. Gusto kong makakita ng ibang dagat. Gusto kong maramdaman ang hanging, hindi amoy pengeng pangako. You deserve it, Claire. Sagot niya ng may paggalang. Sa gabing iyon, natulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon. Ang gintong hawla ay hindi lang basta nabuksan. Ito ay tuluyan ko ng winasak. Ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng aking opisina ay tila mas maliwanag na yung umaga. Wala na ang bigat sa aking dibdib. Wala na ang boses ng pag-aalinlangan. Sa aking mesa, nakalatag ang balita sa mga pahayagan at social media. Ang mga larawan ni Mark at Elena na nakayuko habang dinadala sa selda. Ang kanilang pagbagsak ay naging babala sa lahat. Ang Whitmore Holdings ay hindi laruan, at ang pagtitiwala ko ay hindi isang kahinaan. Habang iniinom ko ang aking kape, nakarinig ako ng mabilis na yabag ng mga paa sa labas. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Remedios. Wala na ang kanyang perlas. Wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. Ang kanyang mga mata ay mugto at ang kanyang buhok ay tila hindi na ayos. Claire, parang awa mo na! Pagsusumamo niya, pilit na hinahawakan ng aking mga kamay sa ibabaw ng mesa. Si Mark, hindi niya kakayanin sa loob ng kulungan. Mag-ina tayo, Claire. Pamilya tayo. Bawiin mo ang mga demanda pakiusap. Gagawin namin ang lahat. Kahit maging katulong mo kami sa bahay na ito, wag lang siyang mabulok sa rehas. Dahan-dahan kong inilapag ang aking pasa. Tinitigan ko siya ng may halong pait at pagkamangha sa kanyang kapal ng mukha.
Doña Remedios, pamilya? Ang pamilya ba ay nagnanakaw sa sariling asawa? Ang pamilya ba ay nagpaplano ng aksidente para lang makuha ang yaman ng anak-anakan nila? Nagkamali lang siya, Claire. Nadala lang siya ng sulsol ni Elena. Giit niya. Pilit na isinisisi sa iba ang kasalanan ng kanyang anak. Hindi siya nadala, Doña Remedios. Siya ang nanguna, malamig kong sagot. Pinuksan ko ang aking drawer at inilabas ang isang check. Ito ang kabuuan ng utang na loob na paulit-ulit ninyong isinusumbat. Kasama na rito ang interes mula nung unang araw na pumasok ako sa pamilya ninyo. Mula sa segundong ito, wala na kayong karapatang tumapak sa lupang ito. Wala na kayong karapatang tawagin akong pamilya. Claire, hindi mo pwedeng gawin ito. Saan kami pupunta? Iyak niya. Ngunit ang kanyang mga luha ay hindi na tumatalab sa akin. Ang mga taong nagnakaw ng kinabukasan ng iba ay walang karapatang magtanong kung nasaan ang kanilang tahanan. Huling anunsyo ko. Tumawag ako ng security. Ilabas niyo siya. At siguraduhin ninyong lahat ng gamit nila na naiwan sa ancestral house ay itapon sa labas ng gate. Ayokong may matirang kahit anong amoy nila sa buhay ko. Habang hinihila siya palabas, hindi ako lumingon. Nanatili akong nakatingin sa malayo. Nakita ko sa balita na nagsimula na ring magturuan sina Mark at Elena sa korte. Ang kanilang dakilang pag-ibig ay nauwi sa pagtatraidor sa isa't isa para lang makakuha ng mas mababang hatol. Doon ko napagtanto, hindi kailanman naging matibay ang kanilang pundasyon dahil binuo ito sa ibabaw ng pagkawasak ng iba. Pumasok si Alexander Vale, dala ang isang bagong business plan. Miss Whitmore, handa na ang board para sa rebranding. Ang kumpanya ay tatawagin ng Whitmore Legacy. At ang shares na nakuha natin mula sa mga accounts ni Mark, naka-allocate na sa educational trust ng mga anak ng ating mga manggagawa. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Mabuti, Alexander. Yan ang tunay na diwa ng aking ama. Tumayo ako at lumakad patungo sa bintana na abot tanaw ang buong skyline ng Makati. Ako si Claire Whitmore. Ang babaeng akala nila ay hawla lamang ang kayang tirhan. Ngunit ang totoo, ako ang bagwis na dudurog sa kahit anong harang. Ang aking tagumpay ay hindi lang dahil nabawi ko ang pera, kundi dahil nabawi ko ang aking sarili. Mula sa huling pagtitiis sa toxic na pamilya tungo sa ganap na kalayaan at kapangyarihan. Ang pag-abot ng check kay Doña Remedios, isang simbolo ng pagbabayad sa utang na loob, na naging tanikala ni Claire sa loob ng maraming taon. May isang huling sulat na iniwan ang ama ni Claire sa loob ng vault na si Alexander lang ang nakakaalam. Ano ang huling habilin nito para sa kanyang anak? Habang nag-iimpake si Claire para sa kanyang bakasyon, isang hindi kilalang lalaki ang lumapit sa kanya sa airport. Ang kanyang boses ay pamilyar, ngunit ang kanyang mukha ay tila isang anino mula sa nakaraan na hindi inaasahan ni Claire na makikita pa muli. Ang tunog ng mga susi ng mansyon na inilapag ni Claire sa mesa, ang huling tunog ng kanyang lumang buhay. Nakaupo ako sa beranda ng isang pribadong villa sa Amanpulo. Sa harap ko ay ang malawak at asul na dagat na tila walang hangganan. Ang hangin ay amoy asin at kalayaan, isang samyo na matagal kong kinalimutan habang nakakulong ako sa loob ng malamig na kuta ng Whitmore Holdings. Hawak ko ang isang baso ng sariwang juice at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ko kailangan tingnan ang aking relo. Wala nang humahabol sa akin. Wala na akong kailangang patunayan sa kahit kanino. Isang buwan nang lumipas mula nang huling bumagsak ang martilyo ng katarungan. Nabasa ko sa huling ulat ni Alexander na si Mark at Elena ay opisyal ng nasentensyahan. Ang kanilang mga ari-arian ay tuluyan ng nakuha ng bangko at ang kanilang mga pangalan ay naging kasing kahulugan na ng kataksilan sa buong bansa. Ngunit ang kakaiba rito, wala akong naramdamang tuwa. Ang naramdaman ko ay kapayapaan, isang uri ng katahimikan na dumarating lamang kapag ang isang tao ay ganap na nang nahawala sa kanyang mga multo. Miss Whitmore, o baka mas gusto mong tawagin kitang Claire na lang?
Isang pamilyar na boses ang bumasag sa aking pagmumuni-muni. Lumingon ako at nakita si Alexander Vale. Nakasuot siya ng puting linen shirt, malayo sa kanyang karaniwang madidilim na suit sa Makati. Lumapit siya at tumayo sa tabi ko. Pinagmamasdan din ang paghampas ng mga alon sa pampang. Alexander, salamat sa pagpunta. Ngiti ko sa kanya. Kumusta ang kumpanya? Ang Whitmore Legacy ay mas matatag pa sa inaasahan natin. Sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. Ang mga investors ay bumalik na, at ang mga empleyado ay mas masigla ngayon. Pero hindi ako pumunta rito para pag-usapan ang trabaho. Pumunta ako rito para ibigay ito. Iniabot niya sa akin ang isang maliit na sobre. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang lumang sulat mula sa aking ama. Ito ang huling habilin na itinago niya sa loob ng isang lihim na vault na tanging si Alexander lang ang may alam. Binasa ko ang mga salitang isinulat ng aking ama bago siya pumanaw. Claire, anak, ang yaman ay pwedeng manakaw. Ang kumpanya ay pwedeng gumuho. Ngunit ang iyong dangal at ang iyong kakayahang tumayo sa sarili mong mga paa ay hindi kailanman makukuha ng kahit sino. Huwag mong hayaang maging hawla ang iyong pangalan. Lumipad ka, anak, dahil ang langit ay para sa mga taong marunong lumaban. Naramdaman ko ang init ng luha sa aking mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pasasalamat. Ngayon, nahanap ko na ang sagot sa tanong na matagal nang gumugulo sa akin. Pinatawad ko na ba sila? Hindi ko kailangang patawarin ang kanilang kasamaan para magkaroon ng kapayapaan. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagiging bulag. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagpili sa maling tao. At sa pagpapatawad na yon, tuluyan na akong lumaya. Hindi na ako ang asawa ni Mark Whitmore. Hindi na ako ang biktima ni na Elena. Ako, si Claire, isang babaeng buo, matatag, at malaya. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Alexander. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pag-asa. Huminga ako ng malalim at tumingin sa malayo, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Gusto kong bumuo ng isang foundation para sa mga kababaihang nakakaranas ng pang-aabuso at manipulasyon. Gusto kong ituro sa kanila na ang kanilang halaga ay hindi nakadepende sa kung sino ang nasa tabi nila, kundi sa kung sino sila sa harap ng salamin. Tumingin sa akin si Alexander, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang paggalang na higit pa sa pagiging magkasosyo. Isang bagong simula, Claire. Isang bagong simula, Alexander. Pag-uulit ko. Inilapag ko ang sulat ng aking ama sa mesa at tumayo. Naglakad ako patungo sa dalampasigan, hinahayaan ang tubig na humaplos sa aking mga paa. Ang gintong hawla ay isa na lamang alaala. Ang agila ay nakalaya na, at sa kanyang paglipad, wala na siyang ibang titingnan kundi ang liwanag ng isang bagong umaga.